Tayo'y may iisang Ama at Guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kaniyang mga alagad, ang mga iskriba at mga pariseyo na kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang inuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas, ang pinakadakila sa inyo, ay dapat maging lingkod ninyo. At ang nagpakapataas ay ibababa, at ang nagpakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, itinuligsa ni Jesus ang pamumuhay, kung paano mamuhay o yung lifestyle na mga eskriba at ng pariseyo na inilarawan sa Ebanghelyo. Kabaliktaran sa paraan ng isang lingkod. Ibig sabihin, sa paraan ni Jesus mismo, na siya ay naparito upang maglingkod, hindi upang paglingkuran, at ang paraan ng mga tagasunod. Minsan mapapatanong na lang tayo sa ating sarili, pari ba talaga yan? Diboto ba talaga yan ng Poong Hesus Nazareno? Naglilingkod ba talaga yan sa simbahan ng Quiapo? Bakit ganyan sila gumalaw? Bakit ganyan ang kanilang pag-uugali? Bakit sumisigaw? Bakit patuloy pa rin ang gumagawa ng kasalanan?
Bakit ayaw nilang malapitan? Para iba talaga yan? No? Minsan mapatanong na lang tayo sa ating sarili dahil iba ang ating nakikita sa kanilang tunay na bukasyon. Iba, sabi nga ni Jesus, kabaliktaran doon sa kanilang bukasyon. Ang mga eskriba at pangapariseyo ay nagsusumikap ng kapangyarihan. Nag-aagawan lagi sa posisyon. Isang lugar na mahalaga. Pero ang isang lingkod, ang tunay na lingkod, ay nandyan sa likod, nandyan sa gilid ng simbahan, mapagpakumbaba, at hindi nakikita ng karamihan. Ang mga eskriba at mga pariseyo ay nagnanais ng pagkilala o ng kasikatan. Kaya ang lahat ng kanilang mga ginagawa ay upang sila ay makilala. Nais nilang palaging sila'y maging sikat sa mata ng ibang tao. Pero ang isang mabuting lingkod ay gumagawa ng kanyang mga gawain ng may kababaang loob na walang pagkukunwari. Tandaan natin, si Jesus ay dumating upang maglingkod. At tayong lahat ng kanyang mga tagasunod ay inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus ng maglingkod. Samantala ang mga pariseyo ay itinatali ang kaniyang mga pasanin at ipinapatong ang mga ito sa balikat ng mga tao. Ngunit hindi iangat ang isang daliri upang ilipat ang mga ito. Marami tayong batas na ginagawa kung minsan. Marami tayong mga alituntunin kung minsan na ginagawa. Pero sino din sa atin ang unang lumalabag? Yung gumagawa ng batas. Yung nagpapapatupad ng batas. Sino ang unang lumalabag ng mga batas sa simbahan? Yung mga leader din ng simbahan. Gumagawa ng maraming batas para sa mga miyembro. Pero hindi rin nila sinusunod yung ginagawa nilang batas. Taliwas, sabi ng ating Panginoong Hesus. Kaya pinapayuhan ni Hesus ang kanyang mga tagapagpakinig. Huwag ninyong tularan ang mga pariseyo. Bakit? Napakalayo nila sa kanilang katayuan, sa kanilang posisyon, sa kanilang bukasyon. Hinahangad nila ang tamang pagbati, yung tamang respeto na dapat sa kanila. Yung tamang titulo na para sa kanila. Pero tandaan natin, kaya tayo nandirito upang maglingkod. Hindi upang sambahin. Kaya tayo nandirito upang tumulong sa ibang tao. Hindi para paglingkuran ng iyong membro.
Ngunit tandaan ninyo, sabi ni Jesus, at hinihiling ni Jesus sa kanyang mga tagapagpakinig, sundin ninyo ang kanilang itinuturo, pero huwag ninyong gayahin kung paano sila mamuhay. Sundin ninyo ang mga batas, pero huwag nyo silang gayahin na sila mismo ang lumalabag sa mga batas. Ang ating Panginoong Hesus mismo, ginagalang niya ang mga taong sa otoridad. Kinikilala ng ating Panginoong Hesukristo ang mga taong nasa posisyon. Pero ayaw ng ating Panginoong Hesus kilalanin kung paano sila mamuhay, kung paano nila isabuhay yung mga batas na kanilang ginagawa. Dahil sabi ng ating Panginoong Hesus, ito ay hindi naaayon sa kanilang ipinapangaral. Ang kanilang mga gawi ay taliwas sa kanilang mga turo. Kaya hindi dapat sila nararapat na tularan ang kanilang buhay dahil taliwas ito sa katuroan. Ngayon mga kapatid, hinihimok tayo ng Ebanghelyo na suriin nating mabuti ang ating pag-uugali. Suriin nating mabuti ang ating disposisyon. Tayo ba ay kumikilos para lang makuha ang atensyon ng ibang tao? O tayo ay kumikilos upang sundan natin si Kristo? Tayo ba ay handang magtrabaho para sa mabuting gawa, para sa kaluwalhatian ng Diyos, at hindi sa ating pansariling interes, para maging sikat, makilala ng ibang tao? Mga kapatid, ang ating buhay pananampalataya ay dapat umaakay sa atin na gawin natin ang makabuluhang bagay at makabuluhang buhay ng mga tao. Ang ating paglilingkod, mas gawin nating ito ay nakakabuti, hindi lamang sa ating sarili, kundi para din sa ikabubuti ng lahat ng tao. Huwag nating gawing miserable ang ibang tao dahil sa ating paglilingkod. Nang tataang tao galing sa malayo, ang ganda ng disposisyon para magsimba. Pagdating sa simbahan, sisigawan lang pala dahil hindi sumusunod sa linya. Iwasan natin ang ganyan. Dahil minsan nasisira ang kanilang disposisyon dahil sinisigawan natin. Huwag natin gawing miserable yung buhay ng tao. Iangat natin sila. Huwag nating pabigatan. Bigyan sila ng kagalakan at bigyan sila ng pag-asa. Lalong-lalo na sa kanilang paglapit dito sa dambana ng itim na Nazareno. At sa huli, maging tapat tayo sa ating bukasyon. Maging tapat tayo, hindi lamang sa isip, hindi lamang sa salita, kundi maging tapat tayo sa ating mga gawain. Iligtas natin ang bawat isa, tulungan natin ang bawat isa,
at huwag nating kondenahin ang iba. Amen.